Di ba marami? And Ilang bayan ang Nueva Ecija? Marami. marami po eh. May 20. Ay, hindi lang ah. Mga nasa 50 siguro. Malaki probinsya ito. Malaki-laki. Rice granary ito sa buong Pilipinas. Oo, pinakamaluwang na taniman ng palay ito. Dito na marami talagang alagang baka. Marami po eh. Kaya lang, kung dyan lang ako may kakilala. Saka marami pang iba. Marami pang ibang. Yung mga kilala mo niyan, tanungin mo. Ito. Marami pa tayo kailangan talaga. Oo. Walang ubos na ako. Ay, walang ano. Ay, sige po. Maghahanap po ako ng sa mga ibang lugar na mga... Basta magkaisang presyo. Kahit linggo-linggo, 100. Ay, sige po. Ano, sige. Nung pang isang linggo tinatawag sa akin Kuya Benji, yan, hindi ko pinapansin. Kaya pala eh. Sabi ko, Ang alamin dito to. parang nagpipiro naman ito. Sabi ko, tayo naman bakang kailangan sabi ko. Eh, hindi ko pinasin yung bayo ko. Hindi ko ano. Kaya pala hindi ka naghahanap. Hindi ako naghanap. Talagang hindi ako naghanap noon. Sige ka ako. Kahapon, tinulit na naman ako. Sabi niya, maghanap ka ng baka dyan. At may kailangan talaga. Tama-tama, may kakilala ako dyan. Yung meron sa aming baka, nag-iisa lang. Special. Ah, hindi mabili-bili. Anong baka? O tumatawag. Ay, aso yun. Pihirang baka yun. Hindi may umo siguro. Kaya. Kasi sa amin, nakabase ang presyo sa katawan at sa itsura. At saka sa babada ng katawan. Sa amin kasi display. Ano po yan? Yung ginagawa niyo sa binibenta niyo? Talagaan namin eh. Ay, naalagaan pa muna. Meron akong among ano eh. Ano yun? Mayaman eh. Yan ang mapahanap ng maraming baka. Time check po natin is 6:02 in the morning at papunta na po tayo sa Nueva Ecija. Ayan. So ano po kami? Lima po kami ngayon na nakasakay sa pick-up ni Kabiyang Timmy. Tingnan po natin mga kagandang buhay kung maganda ba talaga dito ang mga hayop. Dahil ang sabi nila, ang mga baka daw dito ay galing sa iba't ibang bansa. So important po yung mga barako dito, tsaka mga inahin. Tingnan po natin ngayon kung totoo ba talaga ang mga bali-balita, mga kagandang buhay, para madala po natin sa Negros ang mga baka dito. Sige, samahan niyo po kami ngayong umaga. Opo, po, ganito po yung Ano may nabot ba ng lahat to? Ayun na ito. ginabutan po. Inabot pa rin ito. Inabot po ito. Inabot kami rito. Tingnan mo yung putik lahat. Kaya nung bagong putok yun, yung lupa dyan, ganito kakapal yung lupa. Manipis lang naman. Hindi naman, Road kasi ito eh. Siyempre may ano, lapit siya oh. hindi naman kagaya doon sa Tarlac na talagang doon kapal. Doon talaga kapal ng ano, lahat. Dito, manipis lang. Mga kagandang buhay, ito po ay Nueva Ecija at naglalakbay po kami dahil hindi po talaga ito yung aming pupuntahan. May nakita po ako yung daming baka. Siguro nasa mahigit 100 po ito. Isa pong pulutong ng mga baka dito. Ayan. Ang dami, siguro mga inahin, may mga anak. Isang pulutong po ng mga baka. Ganito po pala karami dito sa Nueva Ecija. Ang gaganda. Puro Brahman po ito mga kagandang buhay. Meron po tayong tour guide dito. Meron pang nag-guide sa atin. Akala nga daw niya na-scam. Kasi yung driver po natin, taga Tarlac. Tapos tumawag sa kanya yung driver natin na kailangan natin ng guide para po makakita ng maraming malalahing mga baka dito sa area nila. Pero ang sabi niya, hindi daw siya naniniwala. Sino ba yan bibili ng marami? Scam daw, scam. Kaya nagtatawanan kami mga kagandang buhay sa loob ng kotse. At isa pa lang po ito, hindi namin kung sino may-ari. Ayan. Napakarami. Mahigit siguro po 100 nito. Puro halos puti, puro Brahman po mga kagandang buhay. Wow! Kaya tingnan natin ito. Kilatisin natin yung mga baka dito. Kasi doon po sa Negros, gusto natin magparada ng mga baka na talagang ano na, mga imported po yung pinanggalingan. Kaya tingnan po natin yan. Siyempre, genetics po ang atin pong hahanapin. That's why po na
Masaya po kami ni Kabiyahing Roger sa pag-tour po dito. At kausapin po natin si Kabiyahing Roger kung ano naman. Halika dito, Kabiyahe. Nakita mo ba yung daming baka dito? Halika dito. Samahan mo ako. Siyempre, hindi naman tayo harapon. Nakita mo, malinaw pa yung mata mo, Kabiyahe. Akala ko magaganda babae lang yung nakikilatis mo. Mayroon tayong baka. Kaso lang parang mahina mga klaseng baka to. Parang mga payat. Hindi Payat? pa pwede susukatan natin mga yan. Payat ba yan? Eh, wala na kasi silang makain daw. Oo, ganun nga. Ay, may titingnan tayo daw, mataba-tabang konti sa unahan. Sabi kasi ng isa nating kakilala, meron daw siyang binenta na 100 pieces of cow nung nakaraang 2 linggo dahil wala na daw silang pakain. Ang hirap daw ng pakain ngayon. Wala daw Marami pa pagkain ngayon. Oo. Ayan, tingnan mo, puro brown yung field. Mayroon tayong mga kabiyahe dyan, morning, sa ating mga subscriber, good morning. May habulin tayong baka kaya ano ba yun? Paki-U-turn ng sasakyan. Baka mamaya, hindi natin maabot. Ayun po, Lagpas. lumagpas po tayo, mga kagandang buhay sa ating pong pupuntahan dahil medyo di nakita dahil madilim pa kanina yung kanto. Dito tayo napadpad. Parang lumampas kami, may nahabol kaming baka kaya sabi ko, bago kami habulin muna namin, Tignan niyo po, mga kagandang buhay. Kayang-kaya po ito sa Negros na patabain, Okay. basta't malalahi. Let's go on the rock. Balik tayo mga May kagandang mobile, buhay. may mobile. So, nag-enjoy po tayo dito sa ating mga lakad. So, dadalhin ko po kayo dito sa Nueva Ecija po, mga viewers ko. Tingnan natin yung mga baka nila dito. Dahil talaga naman pong ang gaganda ng mga lahi. Dahil bumili din po sila ng mga magagandang lahi din na Kaya, pang-breed. So, yung mga breed Pare. po nila dito, ang gaganda na. Baka mas marami Pero pang mga kung baka yung makikita natin. So, nai-excite po Batuan ako mo sa na, Noy. umagang ito, mga kagandang Ay, buhay. ay, Samahan niyo po ako sa aking trip po dito sa Nueva Ecija. At tingin-tingin po tayo ng mga baka para po marami tayong mapili, ma-selection po mga kagandang buhay para pangdala natin sa Negros. Hindi po, malapit So, ayan pa po lang yung po. mga kasama ko ngayon. At si Beng Roger po, Magkita Beng na lang Timmy, tayo. at meron po Sira mo. tayong dito, tour guide. sira mo na. Ayan. Po, sakto lang din po, paparating pa lang kami. Dito. Balik po tayo dahil naligaw. Hindi po tayo nalampas po tayo mga kagandang buhay. Napakalaki po ng rice field dito sa Nueva Ecija. Pero dito po banda mga kagandang buhay ay wala pong tubig dito. Naghintay lang daw sila ng ulan. Daming baka Okay. Tingnan natin. Napakaraming baka dito. So, ito po ang sadya nating mga baka. Presidente daw ito ng asosasyon. So, marami siyang alam na mga miyembro na nag-aalaga talaga ng baka. Ayan na si Timmy. Tinitingnan na ni Timmy, Good morning mga kagandang buhay! So, kapag dito po tayo sa mga business trip na ganito, halos di po tayo nagkakaroon ng magandang tulong. Sama po natin ngayon si Kabiyahing Roger. So, sa aking mga viewers, sa aking po mga subscribers, ay nanyayahan ko po kayong sundan po ang aking journey ngayon sa paghahanap ng mga baka po. At kasama siyempre natin si Kabiyahing Roger. Dahil di ko po naabot ang ganitong sitwasyon po sa buhay ko na lagi pong travel kung hindi po dahil kay Kabiyahe. Kabiyahe, good morning ka muna sa ating mga tagapanood. Yes, good morning sa viewers natin, subscriber ni Madam Souls, subscriber ni Kabiyahing Roger. Good morning sa inyo, good morning. Alam niyo nang dito tayo ngayon sa bundok. Naka-refresh, no, Kabiyahe? Punta natin, mayroon tayong titingnang mga baka. Ayan, sa likod mo. Yung sa Puro likod puti. ko puti yan, baka yan. Oh. Ayan, ganun ang sabi nila. Bakit daw nung una, sa madaling salita, paiksihin ko po. Sabi nila daw, hinto daw ako sa pagbabaka. Bakit ngayon daw, nag-i-expand pa ako. Ganun talaga tayo. Ride lang tayo. Yung sa amin dito, parang Maraming kumakatok Parang- na mga opportunity po na parang makaambag lang sa din amin, tayo.
scouting lang namin. Ni-scout namin yung mga baka. Titingnan natin yan. Kasi layo lang nga, medyo malayo-layo rin sa kabiasnan ng mga baka. Kaya ngayon, meron tayong nakikita. Mga inahin ito, parang wala mang anak. Tingnan natin. Kaya, tingnan natin. Mga biyahe natin yan si Kabihang Roger po ninyo, dito lang po, steady para po mag-vlog sa inyo. Pero sa ngayon, pasensya, wala akong upload. Pero try natin, upload tayo sa ilang araw. Parang pumugi ka ngayon kabiyahe Wala, talagang gano'n lang tayo Gano'n lang tayo. Ayan po, ang ganda po ng sikat ng araw kabiyahe. Ganda. Marami naman palang tubig Ito po ang ating mga baka dito. Kanina may nakita po akong isang flock ng mga baka din sa field. At ayan, nakita ninyo mga pinapakain nila, mga kulay brown na. So gusto ko rin pong tuklasin ito kung ano po yung mga pinapakain ng ating mga farmers dito. Ayan, mga inahin po, mga kagandang buhay. Napakaganda din ng mga anak. So, ang masasabi ko lang, napansin ko po mga kagandang buhay, hindi sila gumagamit po ng feeds dito sa lugar na ito. Kaya kung madala natin itong mga baka na to sa Negros, ay magaling pong mag-alaga ang mga taga Negros. Kaya mapapataba po natin ito dahil doon po napaka-fresh po ng mga damo at masisipag po magkumpay ang ating mga taga Negros. At syempre po, mapapataba po natin ito. Tingnan nyo po yun yung anak ko. Yan. So, tagtuyot po ngayon dito sa lugar nila. Expect po natin na marami pong nagbibenta ng baka. Gawa ng nahirapan nga po sa pakain. Pero, ang ma-assure daw nila sa mga baka po nila dito, ay talagang, may mga lahi na po talaga ito. Mga Brahman po, mga kagandang buhay. Ayan sila. Hirap lang po sa pakain ngayon. Kaya yung iba, binibenta yung mga baka nila. Siyempre po, hanap pa tayo ng mga magagandang klase. Yan, kasi minsan problema rin po yung wala tayong pakain, nababansot po yung ating mga baka. Pero may nakita na po akong cow feeds po, mga kagandang buhay dito sa Batangas. May nakita po ako, so magbibenta po kami sa Negros. Kasi dapat cow feeds talaga po yung pinapakain para mas madali pong lumaki ang ating mga baka tumaba. Tim? Medyo may kapayatan yung mga baka nila ngayon. Kasi tag-araw. Tag-araw. Tag-araw po mga kagandang buhay, sabi ni Tim. Ayan. So mga Brahman po ang mga baka dito. Yan, siguro mga inahin po ito, mga kagandang buhay Ito po, sabi ng may-ari ay kanyang mga inahin. Hindi natin alam kung saan pa yung flock ng mga alagain niya. So, kami pa naman ay tumitingin-tingin, nagagather po kami ng mga information. So, ito po ay sa mga farmers na tinitingnan natin. Pero, pupuntahan po namin yung mga farm talaga dito na may proper po talaga silang program sa pakain po. Makikita po natin yung mga baka sa farm talaga po. Kasi wala naman po problema ang presyo, sabi ni Kabihang Roger. Basta po yung quality ng baka, ay yun po ang madadala natin sa Negros. So ito pong natin, pag picture po sa inyo, tinitingnan lang po natin kung gaano karami yung mga alaga ng bawat isang farmer. So yung isang farmer po, ganito karami yung kanyang alaga. So, iba-iba din po ang place daw. Meron pa daw siya doon sa kabila. Ayan, mga kagandang buhay. So, gusto ko rin po magkaroon ng ganito. Yung marami tayo pong maaalagaan. Ang isa po talagang nakikita namin, ang team namin dito, si Kabihang Timmy, si Kabihang Roger, isa po talagang nakikita namin dito sa mga nag-aalaga po ng baka. Ay pag tag-araw, hirap sila sa pagkain. Doon po sa Negros, hirap din po sa pagkain pag tag-araw, pero gumagamit po ng feeds ang ating mga kababayan sa Negros. Kaya, siyempre nalulugi po yung ating mga kababayan sa Negros kung medyo Tagalogin po yung kanilang mga lahi ng baka. Kung medyo lamang po yung pagka-native, dahil
ganun din po talaga kasi ang gastos pag malalahi po yung alagaan natin, tapos pinifeeds po natin, nagiging mahal na po ang puhunan sa ating mga baka. Kaya dito po sa lugar nila, mga kagandang buhay dito sa Nueva Ecija, hindi po sila gumagamit ng feeds. Halos po ay ano lang talaga ito, puro damo. So nakikita natin, ayan yung mga damo nila, oh, mga tuyo pong damo. Tuyo pong damo, ayan oh, yung kita natin. Ayun, ito po tour lang kung saan ba galing yung mga genetics ng baka nila. Pero ang balak po talaga namin ni Kabeng Roger, may puntahan po kaming iba't ibang farm. Kinontak po natin yung presidente dito para at least mag-guide po tayo. Di ba, mga kaganda buhay? Maka-selected po ang ating bibilhin talaga. Yung alam natin na maganda. So selected ang ating kuning mga baka, hindi yung mga payat, kundi yung may mga katawan po talaga. Yan, nakakagandang buhay. So ito na po ang aming team. Proceed na naman kami sa another location. Ang oras po natin ay 6:25 in the morning po, mga kagandang buhay. Oh, may titingnan daw tayong 5 piraso, mga kagandang buhay, yung for sale. Sa'yo ba yun, boss? Itong marami? Pwede ako na last mabay sa'yo. Babalik naman tayo dito. Basta yung kukuha lang. Kahit So, ayan. Titingnan daw ni Kabiyahing Timmy. Ayan po, nauna na si Timmy doon na tingnan yung 5 na baka. Sundan na lang natin, mga kagandang buhay, kung ano yung itsura ng 5 na yun. Rough road pala dito, no? Parang ranchuhan talaga eh. Marami din pala talaga ditong lugar na to. Ang daming nag-aalaga ng baka. Palagay ko, marami pa tayong mapupuntahan sa araw na ito. At lahat yan ay ipapakita natin sa ating mga viewers. Basta, pili-pili daw sa pinaka-the best na baka, sabi ni Kabiyahe. Ito po ipaparada natin sa mga stockyard. Kasi yung mga umu-order naman online ay gusto nila sa mga malalaking farm, sa Subel, sa Juliana, at sa kung ano-ano pang mga farm po na ating i-feature dito. Pag umorder sila, may mga numbering po yun. Pero gusto naman po ay ganito lang, simple lang. Parang hindi na natin nakita. Saan na kaya sila? Oh no! Nawala sila. Dito pala banda, mga kagandang buhay, oh. Ayan. Pasok tayo dito sa butas. Ayan. Ayan sila. Patingnan natin. Poultry din pala ito ng manok dito, oh. Napakalawak na lupa po dito pala. Ayan natin dito. Saan na yung baka, Tim? Nasa labas ng field. Gumagamit po talaga tayo ng manpower, mga kagandang buhay, pag ganito po, mga referrals by referrals. Nabubuhay po ang bawat isa sa tulong ng bawat isa. Di ba, sir, no? Nabubuhay ang isang tao sa kapwa niya. Kailangan referrals by referrals po para marami tayong matingnang mga baka. Parang patay lahat ang mga damo, busing. Kaya nga naghahakot ng dayami. Dayami na lang, busing. Ano yun? Dayami na palay? Dayami ng palay. Dayaming palay na lang po daw ang pinapakain. Pinapalabas kayo sa umaga. Pinapalabas din daw sa umaga yung mga alaga nilang hayop, pero dayami ng palay pong hinahakot. Mga patay na mga ganito. Ganito po sa kinakain pa to ng hayop? Kinakain pa rin daw po. Pero iba pa rin pag fresh na damo. Akala ko kasi yung mga damo na ganyan, hindi na pwedeng kainin. Akala ko, fresh lang na damo ang kakainin ng mga baka. Dito ko nalaman po sa bandang Luzon na pinapakain nila dito, o mga pinatuyong damo. Doon sa Negros, pag tuyo ng damo, tatapo na, sisigaan na. Yun pala, yung mga damo dito sa Luzon,
pinapatuyo ng 2 araw, kinakalaykay pa para matuyo talaga. Tapos yun ay iniimbak, tapos po, pinapakain po sa baka. Sa Negros kasi, pagkatuyo na, ano na yan, waste na. Pinapakain. Ayan o, nagsa-silage pa sila, mga kagandang buhay. Ayan, silage po yan. Ayan. Ayan natin ang mga baka nila. Pambihira po mga kagandang buhay. Ang layo po pala. Ang layo po pala nito. Alam nyo, double purpose po yung pagpunta namin at pagsipat. Kasi hindi lang po alagain yung target namin dito. Kundi pwede din po kami bumili ng pangkatay. Kaya po pumupunta kami sa iba't ibang mga farmers. Dito po sa Luzon, iba't ibang lugar. Hindi lamang po na pang-alagain ang target natin. Kasi itong mga lugar po na to ay malapit po sa Cavite ang katayan natin. So baka po, mas makakatubo tayo kung dito na lang tayo bibili ng mga baka. Kasi yung iba, bumibili po ng mga baka dito, dinadala pa sa Padre Garcia para ibenta. Kaya actually, meron po kaming ipapakatay na. Meron na po kaming nabili, ipapakatay natin. Oo, ang dami pa ng mga baka dito. Oh. So by 3 days now, mga kagandang buhay, dadalhin daw ni Kabihang Roger na sa Katayan. Habang hindi po dumadating yung ating isang truck galing Negros. So, ang possibility po nitong aming mga tour ay baka marami kaming mabili dito for katay. Nakakagandang buhay. So, hindi lang po sa Negros yun. Kasi balita po namin, mas mura daw dito. Dahil di sila nagpipids. Yan, nakikita na natin. Sobrang dami po ng baka, oh. So, ang mga i-feature po natin dito, hindi po pang-alagain lahat. Ang alagain po na dadalhin natin sa Negros is selected. So, ang iba po dito, kahit mga payat-payatin, ay dadalhin natin sa Katayan sa Cavite. Para hindi po mabitin ang ating tagakatay sa kanyang mga kinakatay. So, ang team po namin, ako pong magmamanage sa Negros. Dito naman po magmamanage si Kabihang Roger. Kasama po yung mga tao na makuha niya dito, makapaghanap din po kami ng Team Luzon. Makagandang buhay. So nasa atin po lahat ang pagkakataon, ang opportunity na makahanap po tayo ng pangkatay at pang-alagain. Ayan. So magpaparada po talaga ako sa Padre Garcia po ng mga gagandang mga baka. Selected po yung kukunin natin dito. At ako po mismo ay magpa-farm na. Ayan. Ang po yung mga baka, walang pang-ilong. Ang dami. Allah. Ang dami po. Nakikita nyo ba mga kagandang buhay? Yan. Ang dami. Dami po ng mga baka, oh. Yan. Mahigit yata 200 heads ito. Ayan. Dami po ng baka nila. So makaselect po tayo ng pangkatayin at makaselect po tayo ng pang-alagain. Oh, mostly pala oh mga kagandang buhay, mga inahin. Oh. Inahin po. Ayan. Ito po yung nakikita ko rin mga itsura dun sa subil ng mga inahin eh. Yan. Pagka tag-araw daw po, ang gaganda po ng mga katawan ng mga baka dito. Yan. Ngayon po yung tagtuyot, nakita naman po ninyo, wala kayong green na makita. Pero tingnan nyo ang kanilang mga tenga. Tingnan nyo ang kanilang mga itsura, mga kagandang buhay. Talagang Brahman sila. Oh? Talagang Brahman po. Yan. Ayan po yung lumalakad papunta dito sa atin, oh. Yan. Pag nadala po sa Negros yung mga ganito, ako po'y bilib na bilib sa mga farmers sa Negros. Ang sisipag po maghanap ng kumpay at ang sisipag po talagang mag-alaga ng mga baka. At ang gagaling pong mag-alaga ng ating mga taga-Negros na magpataba ng mga baka, oh. Oh. Ganda.
Puro Brahman po yan. Kaya meron naman pong mga tumatawag po kay Kabiyeng Roger na, Kabiyeng Roger, hanapan mo kami. Yung nasa farmers lang. Kasi yung mga farmers na yan, nagbi-breed din yan. Binili din nila, namuhunan din yan sila sa magaganda nilang mga inahin at ang toro. So gusto nila, budget me lang dyan, Kabiyeng Roger. Yung sa ano lang, sa farmers mo lang bilhin. Kasi pag sa farm na, mahal na. Ayan po yung mga baka natin. Tanungin natin si Timmy kung ano yung tingin niya dun sa binibenta. Boss, sir! Ano yung binibenta ninyo? Pangkatay o pangalagain? Ano, ilang babae yun? Ay, wala akong babae binibenta, lalaki lang. Ah, walang babae, lalaki lang. Bakit di ka magbenta ng babae? Pinapadaip eh. Oo, kahit ano lang, ilang piraso lang. Siyempre kung may bilhin kaming lalaki, bigyan mo rin kami ng babae, no? Eh para makalahi din naman kami. Kung magustuhan po namin, no? Kasi siyempre, makaambag ka rin po, sir, sa pagganda ng lahi namin sa Negros. Yan po ay, sabi ko nga kanina sa'yo, ang mabuhay ang tao, kapwa natin, sa kapwa rin natin. Yan.